Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan natin itong issue kay Mary Grace Piato. So, hindi talaga makatulog yung mga yung mga taga-duwag kami. Bakit? Kasi umabot pa sila na nag-ambag-ambagan di umano para makapagbigay lang ng pabuyang 1 million. 'Di ba? Take note Itong Mary Grace Piatos di umano ay isa sa mga assets ng OVP na nagbibigay siguro ng information, excuse me, na malalagay ngayon sa alanganin. Tingnan mo. Ito guys, sa totoo lang nakakagalit. Unang-una sa lahat, bakit? Ito mga tao na nakatanggap ng bayad galing sa OVP, galing sa confidential fund ng OVP, most probably ito po ay mga informant assets ng OVP. At dahil sa ginagawa nila ngayon, pinapahanap nila yung tao. Hindi lang malalagay sa alanganin yung taong yan. Baka pati pamilya niyan malagay din sa alanganin. Ganito kaganid itong mga unggoy na to, itong mga kupal na to. 'Di ba? Oh. Pakinggan natin yung sinabi. Nag-aalok ng 1 milyong piso ang mga kongresista sa makapagtuturo ng anilay kahina-hinalang individual na pumirma sa mga resibo para sa confidential fund ng Office of the... Take note pumirma sa mga resibo, 'di ba? Ng confidential fund. So basically itong Mary Grace na to, isa siya dun sa mga recipient. Okay? Recipient siya ng mga or isa siya sa mga gaya na sinabi natin kanina. Pwedeng informant, pwedeng asset, no? Ng Office of the Vice President. Galing sa confidential fund ang ibinayad dito. So basically, itong taong to, delikado ang ginagawa niya. 'Di ba? Kasi kung hindi delikado, kung hindi at stake ang safety at saka security ng taong to, bakit siya tumatanggap ng confidential fund? Bakit inalaw ng COA ilabas ang mga pangalan ng mga individuals na to? Isa sila sa magkakaroon ng liability at accountability if something happens to this person. Tapos ngayon lalagyan ng bounty sa ulo ng taong 'yan. Paano kung inutusan niya ni VP Sara o manghalap ka ng information tungkol sa koneksyon nitong nila Franz Castro at saka ng CPP-NPA? Imagine niyo, terorista. Example lang to What if yun yung assignment ng taong yan? Hanapan mo ako ng impormasyon na makakapag-connect between dito sa mga to. I think the more na malaki ang binabayad sa mga taong yan, the more na malaki ang information na hinihingi sa kanila. Tapos ito yung gagawin ng mga ulol na to. Sila mismo naglalagay sa alanganin, 'di ba? Sa buhay ng isang tao or pwede ng isang buong pamilya. Tama ba ang ginawa ng COA na i-release nyo ang information na yan when it is confidential? 'Di ba? Kung yung mga information na yan parte ng isang confidential report na ibinigay o yung report na ibinigay sa inyo ni VP Sara is under sa confidential fund. Ang House of Representative ba ang isa sa mga tao na dapat yung binibigyan ng dokumento niyan? Kasama ba sila doon?
Kakayanin ba ng konsensya ninyo if something happens to that person? Tapos pag hindi yan lumitaw, ito na naman ang interpretasyon ng mga ulol na to. The Vice President. May duda kasi ang mga kongresista kung tunay na tao nga ba ang may pangalan na tila pinagsama raw na restaurant at chichirya. Nakatutok si Jonathan Andal. Isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng 11 araw ang 125. Imagine niyo ulitin natin guys. Yung attachments na pinapakita nila publicly is parte ng report ng isang confidential fund. Ang tanong, sino lang ba ang authorized na makakita ng laman ng folder or ng envelope na silyadong ipinapasa sa COA? Diba? Ulitin natin. Itong pinag-uusapan na 125 million confidential fund nakapending pa po sa Supreme Court. And yet, pinag-uusapan pa rin nila. The reason why hindi sumasagot dyan si VP Sara, unang-una sa lahat, ang House of Representatives is not the proper forum. They're not the agency to do the audit. Pangalawa, that will be in violation of the sub judice rule. Dahil nga nakapending pa yung petisyon ng 3 complainant patungkol dyan sa 125 million confidential fund ni VP Sara noong 2022. Nakikita nyo kung gaano karami yung violation na ginagawa rito ng House of Representatives. In violation of sub judice rule, violation ng rules ng joint circular between 2015, 02 or 01 2015. Violation din ng COA sa policies nila. Bakit nyo hinahayaan COA na maggamit kayo ng House of Representatives? Diba? Hindi nyo na nga ma-demand sa kanila ang detailed audit ng kanilang MOOE. Hanggang dyan ba naman, hindi pa rin kayo makastand on your own ground? Diba? Million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ito, paano mo nasabing Mary Grace to? Paano mo nasabing Mary to? Paano mo nasabing Grace to? Diba? Sila yung nagkikreate ng fictitious name eh. Sila yung naghahanap ng tao na hindi nating alam kung tama o mali yung hinahanap nila. Sa inyo ba, Mary Grace Piatos talaga yan? Ito ba para sa inyo, Mary Grace? Diba? Paano mo nasabing M yan, A yan, R yan, at saka Y yun? Then dito, asan ang R? Naintindihan mo bang basahin na Grace yan? Diba? Sila yung nag-create ng ng pangalan eh. Tapos sila yung naghahanap ng pangalan. Ngayon, pinapahanap nila ang isang tao na hindi natin alam based dun sa pangalan na gusto nilang palabasin kung nag-i-exist nga talaga yan. Pagkabasa ko, Piatos eh. Why po yung last? Why po? Since masyado nang mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na Putang ina, report nga pinapasa sa kanya eh. Bakit? Pag pinasa ba yung report, lahat ba ng tao na nakasulat dyan, kailangan i-present yan sa kanila?
Yan ba ginagawa ng lahat ng opisina ng gobyerno na merong confidential fund? Pag nagpasa sila ng pangalan, dapat kung ini-scrutinize nyo ang confidential fund ng OVP, scrutinize nyo lahat na government agency na merong confidential fund, including ang OP. Napakalaki ng confidential fund ng OP. Merong restaurant na Mary Grace ang pangalan. Yes, Mr. Chair. At meron ding Piatos na Brown ng Alam mo, nakakatawa dito kay Congressman Ako. Utang ina, abogado pa to Pero ganyan kakitid yung utak niya. Diba? Ganyan kakitid ang utak niya. Pagsamahin ba, kayo lang nag-imbento ng pangalan ng Mary Grace Piatos Kasi interpretation yan Diba? Interpretation yan potato chips. Yes, Mr. Chair. Para makumpirma, nag-ambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya 1 milyong piso sa makapagtuturo sa tao. Imagine niyo, ganyan kaliit ang utak ng mga yan. Pinagmukha nilang wanted itong taong to. Diba? Kung nag-i-exist man ng isang Mary Grace na Piatos. Now, para sa kanila, kung hindi ito nag-i-exist, ibig sabihin, fictitious lang daw lahat ng tao doon na nakapirma. Yan ang mga utak ng Duwagcom. Ganyan kaliliit. Diba? Ang nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, na naman tong ulo totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace. Kami rin, hindi kami naniniwala na totoo may Mary Grace Piatos. Kasi kayo lang naman nagpaalangan doon sa tao based on interpretation ninyo based doon sa pagkakabasa ninyo Diba? Parang ito, si Kangkong. Tangina, ano ka ba? Matalino ka ba talaga? Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala na may nagsabi na jowa daw to ni Aiko Melendez Putang. Ito yung kung totoo man ito yung pinakapangit na jowa ni ni Aiko Melendez Napagod ka na ba sa pogi? Councilor Melendez? Kung totoo man na boyfriend mo to? Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado. Diba? Inassume na mapapamura ka talaga Kung wala daw yung Mary Grace Piatos na sila lang nag-create ng pangalan, pinapamukha nila sa taong bayan na lahat ng pangalan doon fictitious. Yan ang utak. Halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Mas mataba pa utak ng ng bulalo kaysa sa utak nito Diba? Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Mukha bang pare-pareho yan? Mukha bang pare-pareho yan sa inyo? Diba? Simple lang. Mukha bang pare-pareho sa inyo ang sumulat na yan? Ito at ito, pareho bang sumulat? Ito at saka ito, pareho sumulat? Ito, pareho sumulat? Ito at saka ito, pareho sumulat? Ito at saka ito, pareho sumulat? Yung 2 ba nito at saka 2 dito pareho? Yung 3 ba rito at saka 3 dito pareho? Lahat iba-iba Ito obviously isang tao lang 'to Sige nga. Itong mga taga-Duwagcom, ginagawa tayong tanga lahat Tinatanga tayo. Alam mo, doon ako nabubuisit Pagka may mga taong tinatanga yung kapwa ko Pilipino. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit. At sinabi nga ng Commission on Audit
na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin no na ito ay mga peke? Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Diba? Ganyan nakakagalit, guys. Ulitin natin yung mga taong pumipirma dyan, they are considered as informant or asset ng OVP. Yung files na yan galing sa, gaya na nga ng sinabi nila, galing daw sa COA, isa sa policy na nakalagay no sa joint circular na yan tungkol sa confidential fund. Dapat ipasa ang lahat ng documents patungkol sa confidential fund sa isang envelope na nakasil. So obviously dito, binuyang-yang na nila, pinakita sa madlang people yung mga taong involved. Diba? Ako, I highly suggest, no, sa Office of the Vice President, kasuhan nyo ang COA, kasuhan nyo ang DUWALCOM, kasuhan nyo. Kasi ilalagay nila sa alanganin ang lahat ng tao na in-expose nila ang pangalan. Diyos ko. Yung mga kinakalaban at pinaimbestigahan ng OVP at saka ng DepEd, tatandaan nyo, may connection sa terorismo. Tapos ginaganan nyo yan. Nag-iisip ba kayo? Ganyan talaga kabobo yung mga taga-DUWALCOM. Hindi iniisip yung kapangalan ng mga kababayan niya.